Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. May panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Mga kapatid, ano kaya ang nilalaman nito? Samahan niyo po ako kung trip nyo na may kasamang reaction, opinion. Tara, samahan niyo akong manood mga kapatid. Wala na, finish na. Di makapaniwala ang palasyo. BBM sa matinding pasabog ni Willie Rebillame sa Duterte. Actually, napanood ko si Willie Rebillame, wala daw nag-endorse sa kanya. Pero kung natatandaan yung mga kapatid, parang medyo konektado siya sa mga Duterte, di ba? At parang sinabi pa ni Tatay Digong, hinihikayat siya na tumakbo sana. Siguro hindi kaalyado, pero narinig ko kasi kay Sir Willie Rebillame, wala daw nag-endorse sa kanya. Yun lamang po mga kapatid. Kaya simulan na po natin ang panonood. Anong meron dito mga kaibigan? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, matapos ang pananahimik, TV host, senatorial aspirant Willie Rebillame, tila binasag na ang katahimikan at tahasang binunyag sa publiko ang tunay na ugali ng dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte, na tila siyang laking sampal naman sa mga ilang buhayang mambabatas na gahaman sa pera at kapangyarihan. Di man pinangalanan, ngunit dapatwat na sampal ng katotohanan ang gobyernong ngagba matapos manindigan ang senatorial aspirant na si Willie Rebillame sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang kaliwat kanang siniraan at walang katapusang pangbabatikos sa mga Duterte, ay siyang nanaig pa rin ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapang nananindigan at walang pagdadalawang isip na binasag ni senatorial aspirant TV host Willie Rebillame ang kanyang katahimikan. Nanatiling suportado pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila nasampal ng katotohanan ng mga ilang loyalistang bulag sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon sa kanyang matinding sagot ng matanong ito ng media. Duterte, ano po mga katangian, sir, nakita niyo po sa kanya? Para sa akin, totoo. Napakatotoong tao. Ang feeling ko na, na talagang walang iniisip na masama pa para sa kababayan natin at sa bayan natin. Ako, namit ko siya. Pinatawag niya ako sa Malacanang. Alam mo ba kung ano pinakain niya sa akin? Isang okra, isang sitaw, at isang talong. Gulay at merong isda. Tapos, meron kaming sabaw na may malunggay. Wow, napakasimple naman nun mga kapatid. Healthy pa, di ba? Sabi niya, ayaw niya na kumakain ng steak sa Malacanang dahil masyadong mahal. Sinabi niya sa akin yan. Totoo yun. Ayaw niyang kumain ng mga steak. Sabihin na natin yung mga katulad niya, ng mga mamahalin, ano? Gusto niya yung simple lang. Ayun, ayaw niya. Sabi niya, pasensya ka na, ayaw namin gumasos ng malaki. Dahil, alam mo naman, syempre, nakakahiya. Kumakain tayo ng masarap, marami naghihirap. So, Narinig niyo yun, mga kaibigan? Galing yun sa Presidente Duterte. Kausap daw niya, mga kaibigan. Ayaw niyang kumain ng mga mamahalin dun sa loob. Iniisip pa rin niya yung mga mamamayang Pilipino. Willie Rebillame na nagsabi, wala nun. Sabi ko, ibang klase, saka ayaw niya magpatawag na presidente siya. Mayor lang ako. Siyempre, nadagdagan yung respeto mo. Saka nakilala ko Saka nung, hindi naman ako tumanggi. Nung sinabi ko lang sa kanya na hindi pa ho handa para maging senador o anong posisyon. Sinabi niya, nire-respeto ko yung decision mo. Believe ako sa'yo. So, hindi naman pagtatanggi yun. Kailangan, handa ako. Kamukha yung wawawin, handa ako Kasi ito yung alam kong trabaho Nung naging drummer ako, handa ako. Nag-ensayo ako mag-drums. Yung tatakbo ka ng isang posisyon sa gobyerno, dapat handang-handa ka, isip mo, puso mo, at walang bahid na gagawa ka ng hindi maganda. Sir, last na, sir, mensahe mo sa mga supporters. Importante yun, hindi lang sa supporters. Kahit hindi sa supporters, bansa natin to Diba? Ang sarap ng mga Pilipino, nagkakaisa, nagmamahalan. Nice. Kaya lang, pag nahaluan na ng politika, nag-iiba na kanya-kanyang opinion. Napakasarap ng tayong lahat, umangat na magkakasama. Kahit may alam mo, napakasarap ng feeling na kahit saan ka pumunta, na proud ka sa bansa mo. Proud ka being a Filipino.
Sana may awa ang Panginoon Diyos sa atin na maging maayos na lahat. Magkaayos-ayos na, walang puot na galit, di ba? Walang galit, walang negative. Sa ngayon, Kuya Will, medyo malabo, no? Mga kababayan natin. Hanggat may hindi makukontento, talagang kakain at kakain ho sila ng pera. Wala bata pa lang ho tayo, may naririnig na tayong kurakot sa Pilipinas Magpasa hanggang ngayon pala, may ganyan pa rin. Malabo mahirap mangyari yan, lalo na po yung mga kababayan natin nabubulag kapag ka nabibigyan po sila ng diba? Tapos habang binibigyan sila may mga mukha po ng mga politika. Diba? Imbis na DSWD lang, may makikita ka pang mukha o kaya yung nagbibigay pa politiko na akala mo sa kanila yung pera. Dapat hindi na lang ho ganun. Wag na lang hong haluan. Hayaan yung magtrabaho yung mga departamento ng Pilipinas. Halimbawa, pag DSWD lang. Ganun lang ho sana. Sa buhay, ako, yun ang pananaw ko. Iba naman si ibang mga tao. Sa akin yun. So, importante pagdasal natin na lahat na ayos na. Sana. Pag may hatred ka sa puso mo, hindi ka angat. Pag may galit ka, lagi kang galit. Pero bukod doon, kapag gusto mong kumamig ng salapi, ang tawag dyan para sa akin, no? Opinion lang naman. Sakit na po yan Kasi kahit mayamang ka na, nag-aasam ka pa ng kayamanan. Nag-aasam ka pa ng pwesto para hindi maubos ang kayaman. Alam mo, magkaroon ka lang siguro ng ang lalaki kasi ng mga budget na naririnig natin, trillion, billion, Siguro magkaroon ka lang ng kahit $500,000, sagana ka na sa $500,000,000, no? $500,000,000, ang laki nun. Sagana ka na sa buhay nun, mga kaibigan. Speaking of $500,000,000, nasabi ko pala 1 billion pero $500,000,000 lang pala. Yung ipinamigay po ata nila, hindi ko alam kung akap yun or AIK. Ewan ko, nakalimutan ko na Pero basta $500,000,000 lang pala yung pinamigay nila. Hindi po 1 billion. Pero magpasa ganon, malaking pera pa rin po yun na ipinamigay daw ho nila nung isang araw lang. Pero parang nakakaduda lang, no? Nakakaduda na paano ganong katindi na sa isang araw lang na ipamudmud agad lahat yon. Sabi ko nga doon sa video, buti sana kung digital, pwede, no? Mga bangko per bangko or GCash, pwede siguro yon. Pero kung pipila ka doon, tapos tatanggap ka ng aabot, tas lilista, pipila, di ba parang ang labong maubos yung $500,000,000? Yun lang naman. Pero salamat kung naubos ng dahil po sa pagbibigay ng ayuda. Ang problema, may nabago ba? Di ba? Salamat sa ayuda. Pero wag naman pong laging ganyan. Kasi hindi po yan ang sagot para po mapaunlad ang ating bansa. Yung pagbibigay ng ayuda, okay lang sa may mga nasalanta. Maalala ko lang kanina, nanood po ako ng balita. Kagabi pa pala yun, pero pinanood ko lang kanina. Alam niya naman sa YouTube, replay. Mayroon palang mga nangyaring pagbaha na naman na hindi na natin nalalaman. Diba? Kasi sa bagay, nakatutok ho lahat sa Duterte tsaka PBBM with Kongreso. Yan po ang laging napapanood natin. Ewan ko nga, may nakita din ako sa Facebook, ewan ko lang kung kailan yun o matagal na. Kung may pumutok ho na bulkan, hindi, parang sabi pa nga ng comment doon, eto hindi na to nababalita kasi nga nakatutok lahat sa pag-aaway ng politika. Tama po ba? Ewan ko lang ho kung kailan yung pumutok na yon, pero yung mga comment ho kasi bago. Bagay, hindi naman din basihan yun, Tapos yung ngayon talaga, yung Palawan, binaha na naman, pero hindi masyadong highlights kasi nga puro Duterte po ang laman ng pahayagan ngayon. Pagbanat, pagsira sa Duterte. Yun lang ho ang nakikita ko, O, tuloy po tayo. Abat meron ka maganda sa puso mo na forgiveness at pagmamahal sa ating mga kababayan. Forgiveness. Salamat.
Salamat. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay Ayan ng na. kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ayan, nasampal tuloy kayo ngayon ng katotohanan. Talagang dito natin makikita na hindi kurap at magnanakaw ang mga Duterte. Taliwas sa mga parata ngayon ng gobyernong Ngagba. Kaya ngayon, kinain tuloy kayo ng kahiyan sa Di ba sila daw di umano mayroon daw mga party-party. Samantalang ang tatay digong natin, di ba? Gulay lang ang kinakain doon sa Malang. Hindi naman siguro lagi, pero hanggat kayang makatipid, ano? yang inuna niyo pa ang impeachment ni BP Sara para pagtakpan ng korupsyon sa Baykam. Naalala ko tuloy yung lechon na kinain nung bagong taon ba o Pasko ng Duterte. Mag-ama na pinicturan nila, no? Wala na silang ibang makontent Kailangan nilang i-content ang Duterte may lechon. Sa Manila ho kasi mahal ang lechon. No? Pero dito kasi sa probinsya, mag-alaga ka lamang or bumili ka lang ng maliit, mura dito. Doon po kasi ginto halos ang presyo ng mamahalin ho kasi doon sa Manila Huli na kayong lahat at gising na ang taong bayan sa mga pinaggagawa ninyong mga kabulastugan. Laro pa sa sikat ngayon ng araw na pamulitika lang talaga lahat ng panggigipit sa mga Duterte at Oo. sinabayan pa ng matinding korupsyon lalo na sa PhilHealth na binunyag ng Supreme Court na Ayan, Supreme Court daw Tanggap na daw umano. Kung hindi sa mga Duterte, hindi mabubunyag lahat ng mga pagnanakaw ninyo sa pera ng taong bayan. Ngayon, binabaligtad pa po nila kasi daw ang Duterte, kung ano-ano nga ang pinagsasabi sa Marcos ngayon kasi nga atat daw sa pwesto. Ano ba yung tinitignan ninyo? Ayaw yung tignan yung sitwasyon. Puro Duterte masama. Ilan lang naman sila Pero imbis na tignan nyo yung sitwasyon, huwag nyong tignan yung sinasabi ng kabila na atat ang Duterte sa pwesto. Ngayon ho kasi pinapabagsak nila ang Duterte, base lang ho ito sa ating opinion pinapabagsak nila ang Duterte kasi nga malaking banta ito sa mga susunod. Ang Duterte kasi hindi nagpapabayad. Kaya ngayon ginugurgur at ginugur po nila. Ginugurgur talaga nila mga kaibigan. Ito na lang ang lagi nating nakikita sa mga hearing. May kinalaman sa Duterte. Sayang kung yung mga hearing sana ginagamit yan. Kung kunwari, paano matutugunan yung mga mas kailangan. Essential, ba tawag dyan? O yung mga pangunahin na kailangan. Tapos yung mga kurakot ho talaga. I-hearing dyan. Yung PCSO, nakalimutan na Habang tumatagal mga kapatid, painit ng painit. Itong sa pirmahan na darating, ay yung pirmahan na dumating at sa June pa pala gaganapin, nagulantang siguro yung mga pumirma. Botohan na sa May Pansin nyo. Tuloy muna natin, tuloy. Sagutin na ninyo ang Supreme Court tungkol sa Baykam. Mahiya naman kayo. Oo. Pera ng taong bayan yan. Ngayon, ang Duterte, kapag ka nagsabi na may blanco, may pinapakita silang ebidensya. Ayan, pa. Ngayon sila, sinasabi nila, wala naman silang nakitang ebidensya. Ay, wala naman silang nakitang blanco. Pero hindi naman nila ipinapakita. Kailangan pa daw i-download sa etc. Ano bang alam ng mga mamamayang Pilipinong, mga mas mahihirap pa sa pinakamahihirap na hindi man lang makarenta ng computer at walang knowledge sa computer? Ipakita nyo na habang nagpapaliwanag po kayo. Ito, walang daya to, wala talagang blanco. Yan. Maunawain naman ng mga kapwa Pilipino natin. Mauunawaan nila wala talagang blanco kapag may mga ebidensya kayo. Ang nakikita ho natin mismo si Senator Amy nang nagsabi may blanco. Ito pa mga kapatid, lubos-lubosin na natin yung blanco-blanco na yan O, ito na. Unfortunately, we found 12 blanks. Lakasan natin to mga kapatid para nasa na yon ganyan. Lakasan natin. Okay. Sir Raul Manuel, ano ba ang nakita nyo? Ito, halos kakampi na to ni PBBM ngayon. Dati magkalaban, pero ngayon parang magkakakampi sila. Ito, pakinggan natin Unfortunately, we found 12 blanks 12 blanks ang nakita. Okay? pertaining to amounts
for agriculture-related programs, activities, and projects in the Bicameral Committee conference report that we received on December 11, 2025, which means we ratified something that actually has no specific amounts for very important projects, especially agriculture. So sabi niyo po 12. 12 ho ba? 12. Under there's DA and there's also NIA. Yes, Di ba? DA, NIA, and Philippine Coconut Authority. Right, Yeah. Ayan, di ba? Ang dami nagsabi. Sabi ni Grace po, wala naman din daw blanco. Hay, nako, mga kapatid. Hindi ko na ito maintindihan. Siguro hanggang dito na lamang, ano? Maraming salamat po. Ito po ang ating usapin sa ngayon. Try natin mamayang hapon, no, kung makakapag-upload pa po tayo. Thank you very much sa inyong panonood. Kayo po, sa tingin nyo, ang Duterte o ang Marcos, saan ka? Ayan, yan na lang muna natin. Yan na lang ang maiiwan nating comment. Duterte at bakit? Marcos at bakit? Ayan mga kapatid. Comment po at pupusuan natin. Gusto ko naman din magbasa-basa dyan sa comment section. Thank you. Maraming salamat po.